Dominant Protector. Credit to the author. 5,021-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako kasing walang hiya ng matandang ito. Hindi naman niya ito tiket sa loto, pero nangikil pa rin siya sa akin ng $5,000 at mukhang nalulugi pa rin siya. Pagmumura ng lalaking maangas, itinabi ang $5,000 at umalis. Ikaw na batang gago, sino ang tinatawag mong walang hiya? Ipaliwanag mo ng malinaw. Mabilis ding itinago ng matanda ang pera, pinulot ang dala, at hinabol ito habang nagmumura. Naglaho ang dalawa sa eskinita sa loob ng ilang minuto, naiwan si Terence na mag-isa sa eskinita. Hehe, nakakatuwa talaga ito. Noong huling umalis ako sa bundok, naloko ako. Ngayon, naloko pa rin ako pagkatapos kong bumalik sa sekular na mundo. Pareho lang ang panloloko. Mukha ba akong tanga? Umiling si Terence at humajejek. Magiging tanga siya kung hindi niya maintindihan ang isang halatang panloloko, pareho lang ito nang nakita niya sa tren noon, ang tanging kaibahan lang ay ang babala ni Melissa. Paano naman mabibigo si Terence ngayong nasa Sky Class Island na siya? Halatang halata na ang dalawang ito ay mga profesional na manloloko batay sa kanilang pag-arte. Nakita nila ang 10,000 sa kamay ni Terence, kaya't itinoon nila ang kanilang pansin sa kanya at nagsagawa ng palabas na ito. Malamang ay proud pa rin silang dalawa, lihim na masaya na nakakilala sila ng isang hanggal na madaling lokohin. Gayunpaman, malaman din nila kung sino ang hanggal na iyon sa lalong madaling panahon. Itinapon ni Terence ang 10 tatlong pwestong tiket sa loto sa basurahan, at biglang lumitaw ang isang tambak ng pera sa kanyang kamay. Mayroon siyang sariling 10,000, at pera rin ng dalawang lalaki, kaya't umabot ito sa 30,000. Dati siyang nag-aalala na baka hindi sapat ang perang panggastos, ngunit ngayon ay sapat na ito. Pakiramdam niya ay pareho lang ang mga bagay-bagay, pero nagbago na ang mga tao. Pagkatapos ng nangyari, pakiramdam niya ay hindi pa rin nagbago ang karaniwang mundo. Itinabi ni Terence ang pera at naglakad patungo sa sentro ng lungsod. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ngayon ay ang makahanap ng ahente ng real estate na mauupahan ng bahay at makabawi sa kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Hindi pa siya nakakahakbang nang biglang sumikip ang 5 tao sa eskinita. Akala ni Terence ay napagtanto nilang dalawa na may mali kaya bumalik siya para gumanti, ngunit pagkatapos niyang masilayan, napagtanto niyang hindi sila iyon. 5 gangster pala iyon. Ang pinuno ay isang lalaking may kulay pulang buhok. Nagsama siya ng isang grupo ng mga tao at hinaranggan ang daan. Ang eskinita na ito ay isang dead end, at ang tanging labasan ay nakaharang. Hindi makatakas si Terence kahit na gusto niya. Siyempre, grupo lamang ito ng mga hooligan, hindi ang dalawang eksperto sa foundation stage, kaya hindi niya kailangang tumakbo. Bata, medyo kapos ako sa pera nitong mga nakaraang araw. Pwede ba akong humiram ng ilang dolyar sa iyo? Malalaking hakbang na lumapit ang lalaking may pulang buhok. Ang 4 niyang tauhan ay pawang nasa kani-kanilang mga kapansin-pansing pose, at astig ang pag-arte. Pahiram ng pera. Tinaas ni Terence ang isang kilay, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Oo, manghiram ka na lang. Hindi naman kailangan ng marami. Manghiram ka na lang ng 10 o 20,000. Kung magkano, depende sa iyo. May hawak na sigarilyo ang pulang buhok at bumuga ng usok sa paraang kontento sa sarili. Kung gayon, kailangan kong magtanong ng malinaw. Ikaw lang ba ang gustong humiram ng pera, o ang 4 na hari sa langit na nasa likuran mo ay gustong humiram din ng pera? Mahinang sabi ni Terence. 4 na dakilang hari ng langit. Lumingon si pulang balahibo at tumingin sa kanyang mga tauhan na umaarte ng malamig. Agad na dumilim ang kanyang mukha. Ang 4 na ugok na ito ay may hawak na payong, kutsilyong pangprutas, at gitara. Ang pinaka nakakagulat ay ang isa sa kanila ay may alagang gininto ang sawa. Hindi ba't sila ang 4 na hari ng langit? Hindi ito namalayan ng 4 na alipors, mas lalo silang nasasabik sa mga sinabi ni Terence, na para bang nasisiyahan sila sa titulong 4 na hari. Oo, gusto rin manghiram ng pera ang 4 na hari sa langit. Bata, ikaw ang bahala. Pinigilan ng pulang balahibo ang pagtalikod at sinuntok si Terence nang tumingin ito sa kanya ng may madilim na mukha.
Isa ka na sa 4 na hari sa langit, pero kailangan mo pa ring manghiram ng pera. Tumawa si Terence at iniunat ang kanyang mga kamay, sayang naman. Wala akong kahit isang sentimo. Bakit hindi mo ako kapkapan? Walang pera. Bakit kita nakitang may hawak na tambak ng pera sa kalye ngayon lang? Bata, pinapahiya ka namin sa pamamagitan ng paghingi mo sa amin ng pera. Kailangan mong maging matino, naiintindihan mo. Sabi ng lalaking may pulang buhok na may hindi magandang ekspresyon. May pera naman ako, pero kinuha lang yun ng 2 manloloko. Wala na akong natitirang pera kahit isang sentimo, sabi ni Terence habang umiiling. Hindi pa rin naniwala ang lalaking may pulang buhok, ngunit naniwala ang hari na may gininto ang sawa sa likuran niya. Lumapit siya at sinabing, pulang buhok, maaaring nagsasabi ng totoo ang batang ito. Nakita ko na ang 2 taong iyon dati. Mga sinungaling sila na dalubhasa sa panloloko ng mga tao sa kanayunan. Kamakailan lang sila dumating sa lalawigan. Maaaring niloko nila ang batang ito. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Galit na galit ang taong mapula ang buhok. Kung alam lang niya na mangyayari ito, sana'y dinala niya ang kanyang mga tauhan para pigilan ang 2 manloloko. Walang anumang panganib, at maaari siyang kumita ng malaking pera. Pulang balahibo, pare, hindi mo ako tinanong. Mukhang nagawa ng mali ang hari ng gininto ang sawa. Kailangan ko pa bang itanong ang ganitong bagay? Papatayin ka ba kung mas matalino ka pa ng kaunti? Gustong sipay ng Maniokis na may pulang buhok ang hanggal na tauhan na ito hanggang sa mamatay. Huli na ang lahat para habulin ang 2 manloloko ngayon. Dahil nagtagumpay sila, malamang ay agad silang nawala para hindi mahuli ng gastador na ito sa harap niya. Naniniwala ka na ba? Singit ni Terence habang nakangiti. Naniwala na sa kanya ang pulang balahibo, ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Terence ay muling nagpahinala sa kanya. Itinuro niya ang Heavenly King Python, puntahan mo siya at hanapin. Baka may iba pa siyang nahawakan. Natigilan ng hari ng gininto ang sawa. Nakatitig sa kanya ang pulang balahibo at labag sa loob na lumapit siya. Dumukot siya sa bulsa ni Terence at agad na nagbago ang kanyang mukha. Hindi man lang siya nang ahas na tumingin kay Terence. Lumingon siya at nauutal na sinabi, hindi. Hindi ko. Hindi ba? Naghanap ka ba ng mabuti? Kung may pera pa siya, itinago niya sana iyon ang husto. Ano ang silbi ng biglaan mong paghahanap ng ganito? Saway ng lalaking may pulang buhok. Hindi iyon. Ibig kong sabihin, wala siyang bulsa. Malapit nang maiyak ang hari ng gininto ang sawa. Kalokohan. Hindi bulsa ang 2 bulsang yan. Gusto siyang sipay ng lalaking may pulang buhok. Pero hindi ko siya mahawakan. Walang laman. Hindi na nang ahas ang hari ng gininto ang sawa na tumayo sa tabi ni Terence. Tumakbo ito sa likuran ng pulang balahibo at ng iba pa na parang nakakita ng multo. Hindi naintindihan ng mapula ang buhok at ng iba pa at matagal na natigilan bago sila pinagalitan, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Walang kwentang basura. Hindi mo nga kayang gawin ang ganoong kaliit na bagay. Ako na mismo ang gagawa. Sabi ng pulang balahibo habang naglalakad papunta sa tabi ni Terence at inabot ang bulsa ni Terence. Kahit siya mismo ay parang nakakita ng multo. Wala siyang nahukay na kahit ano. Nakatayo roon si Terence, pero wala siyang hinawakan. 5,022. Paano nangyari ito? Hindi makapaniwala ang lalaking may pulang buhok at kumuha ng isa pang dakot, ngunit wala pa rin itong laman. Agad na namutla ang kanyang mukha na parang gininto ang hari ng sawa. Kumusta? Hindi ako nagsinungaling sa iyo, di ba? Mahina akong tanong ni Terence. Kaya na niyang kontrolin ng maayos ang espiritu ni Yuan. Kaya niya itong gawing nahahawakan at ilusyon ayon sa gusto niya. Hanggat ayaw niya, hindi siya maaabot ng pulang balahibo at ng iba pa kahit pa sila ay mapatay. Kuya, tao ka ba o multo? Nilunok ni Pulang Balat ang kanyang laway at maingat na nagtanong. Mahuhulaan mo ba? Tanong ni Terence nang may madilim na ngiti. Ito ay maliwanag na. Kuya, multo ka ba talaga? Sa sobrang takot ng babaeng may pulang buhok ay maiiyak na siya. Sa simula ay nangangikil siya, pero sa huli, isang multo pala ang kanyang pinangangikil. Hindi ba't nanliligaw siya ng kamatayan? Kapatid na may pulang buhok, narinig ko na may ilang tao nang namatay sa eskinita na ito dati.
Ang Yinchi ay lalong malakas. Mahinang sabi ng hari ng gininto ang sawa. Kahit na naninigas ang balahibo ng mga pulang buhok at ng iba pa, kahit papaano ay nakayanan nila ang hirap kahit sa liwanag ng araw. Gayunpaman, matapos marinig ito, labis silang natakot kaya't umihi sila sa kanilang mga pantalon. Sumigaw sila at tumakbo palayo. Pero bago pa sila makalabas ng eskinita, isang anino ang sumilay sa kanilang harapan, nakakross ang mga braso ni Terence at nakangiti sa kanila. Hindi alam ni na Redfur at ng iba pa ang gagawin, dapat sana nilang harangan si Terence sa dead end na ito, pero ngayon ay kabaligtaran ang nangyari. Sila ang natigil sa dead end, at hindi iyon katanggap-tanggap. Lumuhad ang pinunong may pulang buhok at humihikbing sinabi, "Kuya, bawat utang ay may utang. Hinahanap ka lang namin para humiram ng pera. Hindi ka namin pinatay. Kung gusto mong maghayganti, huwag mo kaming hanapin. Gusto mo bang pakawalan kita?" Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin sa lima. Oo, oo, oo. Kuya, ikaw na ang bahala sa gusto mo at ako na ang bahala sa gusto mo. Bahala na tayo sa sarili nating buhay. Masiglang tumango ang lalaking may pulang buhok at ang iba pa. Ayos lang yan. Basta't may gagawin ka, palalayain kita. Ngumiti si Terence ng masama at itinuro ang pulang balahibo, ayaw ko sa mga taong madalas magpakulay ng pula ng buhok. 4 na dakilang hari sa langit, bunutin ninyo ang lahat ng buhok niya para sa akin, at magiging maawain ako at palalayain ko kayo. Ano? Natigilan si Redfur sa sinabi, ngunit hindi nakapaghintay ang 4 na tauhan at sinugod siya. Kung ikukumpara sa amo ni Redfur, si Terence, ang masamang multo, ay mas magaling. Agad na nagpakawala ng malungkot na panaghoy ang pulang buhok na parang baboy na kinakatay. Nagpalitan ng 4 na hari sa langit sa pagbunot ng lahat ng kanyang pulang buhok. Sa huli, nakalbo ang pulang buhok, at siya ay nawala ng malay agad. Kay Kuya Multo, kumusta naman ito? Maingat na sabi ng 4 na hari sa langit. Oo, mas kaaya-aya sa paningin. Oo. Tumango si Terence bago nagtanong, alam niyo ba kung saan ang pinakamalapit na rental agency? Alam ko, alam ko. 200 lang ito sa silangan ng kalye na ito sa harap natin, mabilis na sabi ng hari ng gininto ang sawa. Mabuti, medyo mataktika ka. Papaalisin na kita ngayon, pero maaalala mo rin ito sa hinaharap. Kasabay nito, nawala si Terence. Nagtinginan ng 4 na hari sa langit at agad na naupo sa lupa. Nakakita sila ng multo sa liwanag ng araw. Naiihi na silang lahat sa kanilang pantalon ngayon lang, at kahit ngayon, basa pa rin ang kanilang mga puwitan. Bakit sa tingin mo naghanap ng rental agency ang multong ito? Nagkatinginan ng ilan sa kanila at nagtanong. Kailangan mo pa bang itanong? Siguradong naghahanap siya ng bahay para manakit ng tao. Hindi mo ba narinig na may mga multo sa mga bahay ng ating county nitong mga nakaraang araw? Akala ko dati ay chismis lang iyon, pero ngayon ay tila totoo na. May katiyakang sabi ng hari ng gininto ang sawa. Kalimutan mo na yan, umuwi na tayo. Nakakakilabot ang lugar na ito. Ayoko nang magtagal pa rito. Bago pa man sila makahinga ng maluwag, mabilis na tumayo ang ilan sa kanila dala ang takot at kinaladkad palayo ang lalaking may pulang buhok na parang patay na aso. Hindi na sila kailanman maglalakas loob na bumalik sa eskinita na ito. Naglakad siya sa 2 kalye patungong silangan at nakahanap ng ahente ng real estate, at mabilis na pumili ng suite. Ang suite ay matatagpuan sa isang liblib at bagong bukas na residential area. Hindi gaanong marami ang tao sa county, kaya natural na hindi mataas ang occupancy rate ng naturang residential area. Bukod dito, mahigit kalahati ng mga bahay ay pagmamay-ari ng mga inilipat na kabahayan. Marami sa mga bahay ay inuupahan, at kung hindi ito maaaring popahan, iiwan na lamang itong bakante. Pinili ni Terence ang lugar na ito dahil liblib ito. Hindi niya gugustuhin ito kung ito ay nasa sentro ng isang abalang lungsod. Gusto niyang mabawi ang kanyang lakas ng mapayapa, kaya mas mabuti kung mas kaunti ang tao roon. Isinama ng ahente si Terence para makita ang bahay sakay ng bisikleta, at inabot ng kalahating oras bago nila narating ang lugar. Napakalayo nito, at nakasaad sa introduksyon na isa itong bagong development area, pero mga suburb lang naman iyon. Wala man lang maayos na kalsada sa paligid, lalo na ang kalye ng negosyo.
Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Terence, mabilis na nagpaliwanag ang ahente, huwag mong isipin na liblib ang lugar na ito, pero maganda ang kapaligiran. Tingnan mo ang mga luntiang kabundukan at mga ilog. Paano naging tahimik ang downtown area? Hinahangad natin ngayon ang kalidad ng buhay, hindi ba? Malinaw na liblib at mahirap na lugar ito, pero marami pa rin kayong mapag-usapan tungkol dito. Huwag mong sabihin na lahat kayong mga intermediary professional ay mga advertising professional. Pag-usapan natin yan mamaya, nakangiting sabi ni Terence. Sige, sumunod ka sa akin. Nagulat ang ahente sa sinabi ni Terence, at mabilis siyang dinala para makita ang bahay. Nasa ikalimang palapag ito, at walang elevator, kaya kinailangan nilang umakyat sa hagdan. Kung hindi siya kinukulit ni Terence, baka may sinabi ang ahente tungkol sa low carbon at malusog na pamumuhay. Pwede kang pumasok at tumingin, hindi ako papasok. Biglang huminto ang ahente sa pinto, halatang hindi natural ang ekspresyon ng mukha niya. Napansin ito ni Terence na kakaiba, ngunit hindi niya masyadong inisip. Pumasok siya at nakita ang dalawang silid at isang sala. Maganda ang ilaw at ayos, at halatang maingat ang mga dekorasyon. Bukod sa medyo malayo ang lokasyon, kasiya siya naman ang lahat ng iba pa. Pagkatapos maglakad-lakad sa mga kwarto, naglakad si Terence papunta sa pasukan at sinabi sa ahente, ayos naman ang bahay, magkano ang buwan ng upa? 500, bayad ng isa para sa isa. Diretso ang alok ng tagapamagitan. Tila gusto na niyang umalis sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang pirmahan ang kontrata. Ayaw na niyang magtagal pa. 500. Sa kabilang banda, natigilan si Terence. Ang isang suite na tulad nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3,000 sa labas ng lungsod ng Stonegate, at habang ang maliit na county na ito ay malayo sa pagiging kasing unlad ng lungsod ng Stonegate, tinansya ni Terence na nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 800 kung hindi man 1,000. Medyo mababa ang 500, pinalaki ba niya ang halaga ng maliit na county na ito? Masyadong mahal ang $500. Kumurap din ang ahente bago tumingin kay Terence. Kung gayon, ako na ang magdedesisyon at ibababa ang presyo. $450, hindi na ako maaaring magbawas pa. 5,023. 450. Mas lalo pang nagulat si Terence ngayon, siguro may nangyayari, at hindi siya si Terence kung wala siyang napansing mali. Sinadya niyang sabihin, napakamura ba ng mga bahay dito? Kung gayon, lilipat na lang ako sa ibang bahay. Hindi. Mas mura lang itong suite. Ang ibang suites ay nagkakahalaga ng $800, mabilis na sabi ng ahente. Bakit? Tanong ni Terence. Well, medyo espesyal ang bahay na ito, kaya medyo mas mura. Wala ka nang makikitang mas magandang bahay kahit saan pa, sabi ng ahente, iniiwasan ang usapan. Espesyal. Ano ang espesyal doon? Nagulat si Terence, kagagaling lang niya sa paglalakad sa bahay, at wala naman siyang nakitang mali dito. Hindi kaya malinis ang kalsada? Ayaw magsalita ng ahente noong una, pero nang makita ang pagpupumilit ni Terence, hindi niya napigilan. Nabalitaan ko lang ito sa iba. Nabalitaan kong may namatay sa isang aksidente habang nire-renovasyon ang bahay na ito. Nahati siya sa dalawa gamit ang isang electric saw. Pagkatapos noon, naging multo ito. Hindi nang ahas ang may-ari na tumira dito at tanging popahan lang ang kaya niyang ipaupa. Kaya naman napakamura ng upa. Nang sabihin ito ng ahente, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likod. Kahit ang pagtayo lang sa pinto ay nagpatindig ng balahibo niya at ramdam niya ang malamig na hangin sa loob. Kung hindi lang dahil sa pangangailangan niyang suportahan ang kanyang pamilya, malamang ay tumakas na siya. Pero hindi masyadong inisip ni Terence iyon, isa rin siyang multo kung talagang may mga multo sa mundo, ano pa ang dapat ikatakot. Nang makita ang katahimikan ni Terence, inakala ng ahente na nasira na ang kanilang plano. Paano kung ganito? Dadalhin kita sa ibang bahay. Ginagarantiya ko na hindi mas malala ang kondisyon kaysa dito. Kahit medyo mas mahal ang presyo, hindi naman ito masyadong mahal. Ano sa tingin mo? Hindi na kailangan, gawin na natin dito. Ibigay mo sa akin ang susi at pipirmahan ko na ang kontrata ngayon, sabi ni Terence. Natigilan sandali ang ahente, pagkatapos ay agad niyang inilabas ang kontrata at ang susi ng may kagalakan.
Tumango siya ng paulit-ulit at sinabing, sige, ikaw pa rin ang may lakas ng loob. Gayunpaman, ang mga multo at kung ano-ano pa ay ginawa para takutin ang iyong sarili. Ayos lang basta't hindi mo sila iniisip. Humagalpak ng tawa si Terence, pinirmahan ang mga papeles, binayaran ang mga susi, at agad na lumipat. Kumpleto ang mga kagamitan sa bahay, at hindi mahalaga kung wala, ang tanging gusto lang ni Terence ay isang lugar para magnilay-nilay at magsanay. Maayos naman ang lahat ng iba pa. Habang nagmumuni-muni at binabawi ang kanyang chi, naisip niya ang susunod niyang hakbang. Ang pinaka nalilito kay Terence ay kailan nagkaroon ng ganitong klaseng guro ang karaniwang mundo. Sa sandaling may proyekto ito, nakatagpo ito ng huling yugto ng pundasyon at gitnang yugto ng pundasyon. Ito ay sadyang hindi maisip noon. At ngayon, dahil may mga eksperto sa yugto ng pundasyon, maaari bang magkaroon ng mas malalakas, tulad ng isang eksperto sa yugto ng Jeodan. Bagamat hindi ganoon kalakas ang ganitong antas ng lakas sa Sky Class Island, kung saan napakaraming masters, nakakatakot pa rin ito sa Common World. Tutal, ang pinakamalakas ay ang Sky Class Full Cultivation lamang noon, at ang mga taong ito ay walang talo. Si Terence ang higit na nag-aalala para kay Amara at sa iba pa. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari sa kanila kung kailangan nilang harapin ang mga Tiandao Masters na ito. Gayunpaman, walang nabanggit sina Amara at ang iba tungkol sa paglitaw ng isang Tendo Master sa kanyang huling liham. Maaari kayang kamakailan lang lumitaw ang mga taong ito, o matagal na ba silang nandito, kaya lang walang nakakaalam. Pero hindi talaga naniniwala si Terence na ang mga taong ito ay ipinanganak at lumaki sa karaniwang mundo, ang chi dito ay masyadong manipis, kung tutuusin, at ang buong yugto ng Sky Class ang kanilang limitasyon kung aasa lamang sila sa kanilang sariling lakas. Imposible para sa kanila na makalusot sa Foundation Stage, lalo na ang huling yugto ng Foundation Stage, maaaring mas malakas pa ito. Pero kung hindi sila taga-karaniwang mundo, saan kaya nanggaling ang mga taong ito? Hindi naman sila maaaring taga Sky Class Island, di ba? Hindi sana naisip ito ni Terence noon, pero dahil sa Central Chamber of Commerce, hindi naman imposibleng mangyari iyon. Sana hindi pa sila nagsisimulang maglaban. Bumantong hininga si Terence, nag-aalala. Hindi niya planong kontaken agad si Amara at ang iba pa, ang prioridad niya ay mabawi ang kanyang lakas. Kahit hindi siya maging kasing lakas ng kanyang orihinal na katawan, hindi siya maaaring maging mas mahina kaysa sa dalawang foundation level masters na nakilala niya. Kung bakit hindi niya kinontak sina Amara at ang iba pa sa ngayon, simple lang ang dahilan. Alam ni Terence na kapag nalaman na nila ang tungkol sa kanya, hahanapin nila siya anuman ang mangyari. Bago pa siya magkaroon ng sapat na kumpiyansa para harapin ang dalawang foundation stage masters na iyon, ayaw niya silang idamay dito. Tutal, wala sila sa maagang yugto ng foundation, nasa huling yugto at kalagitnaan sila. Hindi mahalaga kung gaano karaming Sky Class Full Masters ang mayroon sila. Dahil sa napakalaking pagkakaiba ng lakas, walang silbi ang taktika ng Human Wave. Tanging kapag mayroon na siyang ganap na lakas ng katumbas na antas ay saka lamang siya magkakaroon ng kapital para labanan ito. Siyempre, naisip ni Terence ang isa pang posibilidad, kung may mga Tiandao Masters sa Common World, maaari kayang nakalusot din sina Amara at ang iba pa, na mga Sky Class Full Masters. Ngunit tinanggihan niya ang kaisipang iyon sa sandaling lumitaw ito. Hindi umasa si Amara at ang iba pa sa kanilang sariling lakas upang maabot ang ganap na Master ng Sky Class, gawa ito ni Terence. Kahit papaano, hindi sila makakalusot sa karaniwang mundo. Matapos itong pag-isipan ng ilang sandali, nagpasya si Terence na isantabi ang mga kaisipang ito. Walang saysay na isipin ang mga bagay na ito. Dahil nakabalik na siya, wala nang dapat madaliin. Hanggat mabilis niyang nababawi ang kanyang lakas, magiging madali ang lahat. Umupo siya nang nakakross ang mga paa para magnilay-nilay at nagsanay buong araw. Nang madilim na sa labas, naramdaman ni Terence na medyo tumaas ang kanyang lakas. Nasa huling yugto siya ng Sky Class noong una, ngunit ngayon ay halos nasa tugatog na siya ng huling yugto ng Sky Class. Hindi ito sulit banggitin kumpara sa kanyang orihinal na lakas, ngunit isang araw pa lamang siyang nakabawi, at maganda ang epekto. Saan nanggaling ang maltong ito? Bulong ni Terence habang nag-iinat. Sa totoo lang, inaabangan niya ito matapos marinig ang mga sinabi ng ahente.
Para sa isang taong kasing level niya, ang mga bagay tulad ng multo at halimaw ay hindi naman talaga banta. Naku, curious lang siya. Nakakalungkot na base sa karanasan ngayon, malamang na chismis lang ang chismis tungkol sa multo. Matapos nila itong marinig, pinagtawanan na lang nila ito. Wala talaga itong kredibilidad. Alas 7 na noon, at madilim na ang langit. Bumangon si Terence at handang lumabas para sa ilang impormasyon. Malaki man o maliit na lungsod, palaging may iba't ibang pwesto ng pagkain sa gabi, at pawang mga lugar ito kung saan lumilitaw ang mga sosyal na tao. Maaaring wala ng ibang silbi ang mga taong ito, ngunit tiyak na sila ay may sapat na kaalaman. Hindi masamang ideya na hanapin ang mga taong ito para makakuha ng impormasyon. 5,024. Ngunit nang bubuksan na niya sana ang pinto, nakarinig siya ng mga yabag sa labas. Hindi namamalayang nagising si Terence at napatigil. Upang makapagsaka ng mapayapa, maingat niyang pinagmasdan ang nakapalibot na kapaligiran. Hindi gaanong marami ang nakatira sa komunidad na ito, at ang gusaling kinaroroonan niya ay mabibilang lamang ng kanyang mga daliri. Bukod sa convenience store sa unang palapag, tanging ang ikatlong palapag lang ang may nakatira. Sa ikalimang palapag, walang tao sa tapat ng pinto. Walang tao sa ika-6 na palapag sa itaas, at maging ang bahay ay hindi pa nire-renovate, kaya walang tao roon. Ganito rin ang nangyari sa ika-4 na palapag. Kung ganoon, bakit may mga yabag sa oras na ito? Talaga kayang may multo ito? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Hindi niya binuksan ang pinto, pero ipinadala pa rin niya ang kanyang espiritu. Papalapit ng papalapit ang mga yabag, at sa wakas ay huminto sa labas ng pinto. Noong una ay nasa sabik pa rin si Terence, ngunit mabis niyang napagtanto na walang saysay ang lahat. Ang mga taong dumating ay hindi mga multo, kundi dalawang buhay na tao. Nakita niya lang ang isa sa kanila noong isang araw, ang ahente. Bukod sa ahente, mayroon ding isang matangkad at mukhang malamig na babae. Hindi siya napansin ni Terence noong una, ngunit napagtanto niyang isa rin itong practitioner, at isa rin itong foundation early stage practitioner. Isang araw pa lang mula nang bumalik siya sa common world, at ito na ang pangatlong foundation stage practitioner na nakilala niya. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka, ano kaya ang nangyayari rito? Pero tila malubha ang pinsala ng babaeng ito, halatang hindi matatag ang paghinga niya. Hindi mapapansin ng mga normal na tao sa mukha niya, pero hindi ito nakataka sa mga mata ni Terence. Binibini, napakamura talaga ng upa sa bahay na ito, pero may kailangan muna akong sabihin, baka sakaling kasuhan mo kami sa mga mamimili dahil sa pagsisinungaling. Kapag nangyari iyon, mamamatay kami sa pagkakamali, sabi ng ahente. Magsalita ka, sabi niya. Malamig na nagsalita ang matangkad na babae. Sa totoo lang, may namatay dahil sa electric show habang nire-renovo ang bahay na ito, kaya sinasabing pinagmumultuhan ito. Kahit nasa tapat lang ang bahay ninyo, kailangan ko pa ring sabihin sa inyo ng maaga na walang naniniwala sa mga multo, pero sa tingin ko mas mabuting maniwala na lang kaysa hindi, hindi ba? Nagpatuloy ang ahente, marahil dahil maganda ang babae, pero mas tapat ang pakikitungo niya kay Terence kaysa noong araw. Multo. Kapag naglakas loob itong dumating, tatadterin ko ito hanggang mamatay. Malamig na sabi ng matangkad na babae. Kinuha niya ang susi at pumasok sa silid. Isinara niya ang pinto, naiwan ang ahente na nakatayo sa pintuan, hindi alam kung tatawa o iiyak. Ang tigas talaga ng babaeng ito. Hindi nakapagsalita si Terence. Malalakas ang mga practitioner, kaya hindi sila takot sa mga multo tulad ng mga normal na tao, pero babae pa rin ang mga babaeng practitioner. Gaano man sila kalakas, hindi nila mababago ang ilan sa kanilang mga nakagawian, tulad ng takot sa mga kulisap o multo. Gayunpaman, ang babaeng magsasakang ito ay malinaw na isang exception. Ang kanyang mga salita at kilos ay malamig at mapang-iping, nang walang kahit kaunting intensyon na maging mahina. Mukhang kailangan kong humanap ng pagkakataon para makausap ang malamig na batang babaeng ito, bulong ni Terence habang kinurot ang baba. Hindi niya hinahangad ang kagandahan ng babae, sa dami ng babaeng meron siya ngayon, hindi siya magugulat sa kagandahan nito kahit patunay siyang maganda. Ang tanging dahilan kung bakit niya naisip ito ay dahil sa lakas ng isa.
Hindi naniniwala si Terence na ang maagang foundation stage practitioner na ito ay walang kinalaman sa dalawang foundation stage practitioner mula noon. Pero hindi agad-agad na nagplano si Terence na pumunta sa pinto. Malinaw na mahirap kausapin ang malamig na babaeng ito, at nasaktan na siya ngayon, kaya mas magiging maingat siya sa mga estranghero. Ang pagpunta sa pinto at pagtatanong ay parang paghingi ng gulo. Isa pa, hindi pa lubusang nababawi ang lakas ni Terence, ang isang sky-class late phase peak ay hindi magiging problema sa pagharap sa isang nasugatang early foundation stage practitioner, ngunit hindi ito sapat para takutin sila. Ang pinakamahalagang bagay para kay Terence ngayon ay ang mabawi ang kanyang lakas, ayaw niyang makipagtalo sa kahit sino maliban na lang kung talagang kinakailangan. Kaya naman, kung gusto niyang magtanong, kailangan niyang magkaroon ng angkop na pagkakataon. Kung hindi, kung pipilitin niya ang sarili na magtanong, kabaligtaran lang ang magiging epekto nito. Itinulak lang ni Terence ang pinto nang walang gumagalaw mula sa kabilang pinto. Pumunta siya sa tindahan sa ibaba para magtanong-tanong para lang malaman na walang mga night food stall sa malapit, puro sentro lang. Mabuti na lang at mabilis si Terence, wala pang 5 minuto bago siya nakarating doon, kahit na ang iba ay inabot ng kalahating oras para makarating doon gamit ang kanilang e-bike. Mas mabilis pa sana siya kung hindi siya magtatanong ng direksyon. Gaya ng inaasahan, puno nga ng tao ang night food stall. Nagkukumpulan dito ang lahat ng uri ng tao, umiinom ng beer at kumakain ng barbecue, at nagyayabang para ilabas ang kanilang galit. Kung nakikinig lang ang isa, tiyak na malalaman ng isa ang lahat basta't nanatili sila rito ng 2 oras. Maraming iba't ibang paksa, mula sa mga pambansang usapin hanggang sa mga chismis tungkol sa kapitbahayan, hindi na kailangang makipag-usap pa si Terence sa mga tao, at malalaman na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman sa pamamagitan lamang ng pagkain. Ang unang bagay na maaaring makumpirma ay walang kaguluhan sa secular na mundo, kahit paano ay walang kaguluhan sa kaayusang panlipunan sa panlabas na anyo. Mula rito, mahihinuhan na ang mga magsasakang nakatago sa ilalim ng kaayusang panlipunan ay wala rin sa matinding kaguluhan. Kung hindi, kung ang kaguluhan ay talagang wala sa kontrol, ang kaayusang panlipunan ay tiyak na maaapektuhan, at hindi kasing tahimik ng ngayon. Sa madaling salita, ang mga ekspertong ito sa makalangit na yugto ng Dao ay walang anumang malalaking tunggalian sa mga orihinal na puwersa ng kultibasyon ng mortal na mundo. Mayroon lamang 2 paliwanag para dito. Alinman sa kakaunti ang nakakaalam ng kanilang pag-iral, o ang mga ekspertong ito sa makalangit na yugto ng Dao ay nakarating sa isang uri ng kasunduan kasama ang mga nakatagong pamilya at sinaunang sekta, at hindi magkaaway. Kahit alinman iyon, hindi naman masamang sitwasyon para kay Terence. Hanggat walang malaking tunggalian, ibig sabihin ay hindi pa nagkakaproblema sina Amara at ang iba pa. Tutal, napakaraming tao ang nasa iisang panig dahil sa kanya, at kung may mangyari man sa kahit sino sa kanila, aalertuhan nito ang lahat. Magkakagulo ang Investigation Bureau at lahat ng maharlikang sambahayan, at hindi na ito magiging kasing payapa ng ngayon. Matapos ang konklusyong ito, sa wakas ay nakapagpahinga na rin ng kaunti si Terence. Kailangan pa rin niyang alamin ang pinagmulan at mga intensyon ng mga Tian Dao Masters na ito, ngunit kahit papaano ay hindi ito kasing apura ng inaakala niya. Maaari siyang maghintay hanggang sa mabawi niya ang kanyang lakas bago gumawa ng anumang plano. Bukod doon, naiintindihan din ni Terence kung nasaan siya ngayon. Nasa isang maliit na county siya sa Timog Kanluran, isang lungsod ng county na tinatawag na Takama. Halos buong Avalonia ang layo nito mula sa Stonegate, at ang distansya ay hindi isang ordinaryong distansya. Bukod pa rito, ang transportasyon sa lugar na ito ay hindi pa maunlad. Walang paliparan o istasyon ng tren. Kung gusto niyang pumunta ng malayo, kailangan niyang sumakay ng bus papunta sa lungsod na nasa antas ng prefecture sa gilid, kung saan naroon ang paliparan o istasyon ng tren. 5,025. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay para lamang sa paghahanda, hindi siya aalis sa Takama hanggat hindi siya nakakabawi sa isang tiyak na antas ng lakas. Nanatili siya sa pwesto ng pagkain ng 2 oras, at halos mag-aalas 10 na nang makabalik siya sa lugar. Malamig at tahimik ang lugar na ito sa araw, at mas tahimik pa sa gabi.
Walang gaanong silid sa lugar na nakabukas ang mga ilaw, at kahit ang mga mahiyain ay hindi maglalakas loob na maglakad sa gabi. Sino ang mag-aakala kung talagang multo ito? Sa isang mataong lugar tulad ng downtown area, biro lang ang mga multo. Pero sa madilim at tahimik na kapaligirang ito, kapag naisip mo na gaano man katapang ang isang tao, matatakot pa rin sila. Pero wala talagang pakialam si Terence. Hindi siya naniniwala sa mga multo, at kahit na naniniwala sila, para sa kanya ay mga espiritu lang ang mga iyon. Mayroon din naman siya, at matatakot siya kung makakasalubong niya ang isa. Sinundan niya ang madilim na hagdan paakyat sa ikalimang palapag at walang malay na tumingin sa kabilang pinto. Kung sakaling makatagpo niya ang malamig na babaeng iyon, maaaring makakuha siya ng impormasyon mula rito bilang mga kapitbahay, ngunit malamang na nasa loob ito ng isang saradong meditation hilang ngayon. Malabong magkaroon siya ng anumang makuhang impormasyon mula rito ng ilang panahon. Siyempre, mangyayari lamang ito kung magkikita sila ng hindi sinasadya. Hindi kakatok sa pinto si Terence ng kusa. Maaari niyang gamitin ang pangalan ng kapitbahay para kausapin ito, ngunit sa estilo ng malamig na babae, maaaring patayin siya nito kung hindi ito masaya. Kabaligtaran iyon ang gusto niya. Kinuha ni Terence ang kanyang mga susi at akmang bubuksan na ang pinto nang bumukas ang kabilang pinto. Tahimik na nakatayo ang matangkad na babae sa silid, malamig na sinusuri si Terence. Nagulat si Terence, ano ba ang problema sa malamig na babaeng ito, at ginagawa niya ang ganito sa kalagitnaan ng gabi. Siya lang ang may lakas ng loob na gawin ito, sinumang taong nag-iisip tungkol sa haunted house ay aatakihin sa puso dahil sa gulat. Palagi ba siyang tinatitigan ng babaeng ito? Nagkatinginan silang dalawa at hindi nagsalita. Maya-maya, nagtanong ang matangkad na babae, nabalitaan ko bang may multo ang bahay ninyo? Ha! Kumurap si Terence at umiling, malamang chismis lang yan. Sa tingin ko wala namang masama doon. Naapektuhan ka ba? Hindi ko sinabi. Hindi na nagsalita pa ang matangkad na babae at isinara na ang pinto. Naiwan si Terence na nakatayo sa pinto, naguguluhan. Umiling siya at humajejek bago pumasok sa kanyang kwarto. Nagulat si Terence sa biglaang galaw ni Linlin, ngunit hindi siya natakot na baka mapansin siya nito. Kapag tumigas na ang kanyang yuan spirit, hindi lang ito makikita ng mga normal na tao, maging ng mga normal na practitioner. Maliban na lang kung ito ay isang taong may espesyal na teknik tulad ni Broadley, hindi niya kailangang mag-alala na mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Dalawang pamilyar na mukha ang sumulpat sa pasukan, isa ay isang matandang lalaking nagtitinda ng gulay, at ang isa naman ay isang lalaking nakakrokot. Ito ang dalawang manluloko na nakilala niya kanina. Kanina. Ano ba to? Malinaw na nilagay ko ang pera sa bulsa ko. Paano yun nawala? Mura ni Little Flathead. Nakasakit ka na naman ba sa isang eksperto at pinahanap mo na naman ang pera natin nang hindi natin nalalaman? Sinabi ko na sa iyo na hindi tayo maaaring magpasikat sa trabaho natin. Puro kalokohan, kapag may pera ka na, pumupunta ka sa mga nightclub at banyo. Ang daming tao sa mga ganyang lugar. Nakakainis yan kahit sino pa ang masaktan mo. Ngayon, problemado na rin ako sayo. Saway ng matanda. Guro, ilang libong beses ko nang sinabi sa iyo na pumupunta lang ako sa mga nightclub na iyon para manghimas. Wala naman akong ibang ginawa, kaya paano ko naman masasaktan ang sinuman? Hindi ka kaya nagsinungaling at nagsinungaling sa isang taong hindi mo dapat ginawa? Reklamo ng lalaking may crew cut. Kalokohan. Ilang dekada na ako sa trabahong ito, paano ako magkakamali? Ikaw siguro ang may gawa ng gulo na ito. Hindi mo nga alam na may nasaktan ka pala. Wala kang ang buhok sa bibig mo, kaya hindi mo magawa ng maayos ang mga bagay-bagay. Dapat mas mag-ingat ka. Patuloy na pagpuna ng matanda. Sige, kasalanan ko lahat. Kapag nalaman ko kung sinong walang hiya ang gumawa ng ganoong kalaking bagay, siguradong magsisinungaling ako sa kanya. Pang-aasar ng lalaking may crew cut. Base lang sa sinabi mo, mawawala ka pa rin sa hinaharap. Wala ka talagang maalala.
Sinampal ng matandang lalaki ang kasama ng tripulante at sinabi pagkatapos ng ilang sandali, mabuti na lang at may trabaho pa ako ngayong gabi. Hindi ako mawawala ng trabaho. P*K, hindi naman ito gaanong magastos. Nakakabagot, reklamo ng lalaking mahilig sa basket. Ang panloloko na ginawa niya noong isang araw ay makakakuha sana sa kanya ng 10,000 dolyar, pero ang ganitong uri ng trabaho ay nagkakahalaga lang sa kanya ng 300 o 200 dolyar. Ayaw niya ngang kumita ng ganito kaliit na pera. Mabubuting bagay lang ang iniisip mo. Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadaling makahuli ng isa sa isang buwan? Kung hindi ka kikita ng ganito kaliit na perang ito sa ibang mga panahon, wala kang maiiwang anuman. Saway ng matanda. Oo, oo, oo. Ang pagkain ay dapat kainin ng paunti-unti, at ang daan ay dapat tahakin ng paunti-unti. Ayos lang sana ito, di ba? Halatang manloloko siya, pero mukhang bastos pa rin siya. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na isa siyang manggagawang magsasaka. Walang magawang umiwas ng tingin ang lalaking nakakrunch. Paano ako magsisinungaling kung hindi naman ako makaluma? Sa tingin mo ba talaga ay kasing high-tech ito ng mga pelikulang napanood mo? Tanging hanggal lang ang maniniwala dyan. Sinipa siya ng matanda at sinabihan, bilasin mo, huwag mong ipagpaliban ang trabaho. Pagkatapos mong matapos ang trabahong ito, kailangan mo pa ring mag-scout bukas. Habang nag-uusap sila, sunod-sunod silang pumasok sa isang bahay at dumiretso sa ikalimang palapag, huminto sa harap ng kwarto ni Terence. Nagkatinginan silang dalawa, at agad na nagsimulang magdikit ng itim na papel ang matanda sa kanyang mukha. Dahil sa kanyang itim na damit at sa mahinang liwanag sa paligid niya, bigla siyang naging bola ng kadiliman. Nakatayo sa dilim sa sulok, kung hindi siya magpapansin, hindi talaga siya mapapansin. At kung magpapansin man, mas malala pa ito. Ang makasalubong ng ganoong bagay sa kalagitnaan ng gabi ay maaaring atakihin sa puso. Ang lalaking nakakrukot ay nakasuot ng magaspang na peluka at maluwag na puting roba. Kasabay nito, naglagay siya ng puting foundation sa kanyang mukha at nagpahid ng ilang linya ng tomato juice. Sa unang tingin, parang dugo ito. Nang magmukha siyang krukot, mas nakakatakot pa siya kaysa sa isang matandang lalaki. Nang handa na ang lahat, kinuha ng matanda ang susi at tahimik na binuksan ang pinto. Pumasok silang dalawa ng palihim. Nang makitang walang tao sa sala, nagkatinginan sila at palihim na pumasok sa kwarto. Wala sa kanila ang gumawa ng kahit anong tunog ng mga yabag, at ang paraan ng kanilang paglalakad ay lubhang nakakakilabot. Sa unang tingin, parang lumulutang sila, at talagang parang isang lugar na pinagmumultuhan. Gayunpaman, bago pa man nila masimulang takutin ang mga tao, natakot sila nang makapasok sila sa silid. Muntik nang matamba sa lupa ang krukot guy, at ang matandang lalaki sa likuran niya ay naipit ng diretso sa sala. Mabuti na lang at medyo mabigat ang coffee table na nataman niya, kung hindi ay nakalikha ito ng matinding ingay. 5,026. Anong ginagawa mo? Hindi malinaw na nakita ng matanda ang sitwasyon sa loob. Tinapik niya ang kanyang ulong patag ang ulo at tahimik na nagmura. Natatakot pa rin ang krukot guy. Lumingon siya at itinuro ang silid, sinenyasan ng matanda na tingnan ito mismo. Sa anumang kaso, hindi siya maglalakas loob na humakbang pa. Napakaingay naman. Tahimik na mura ng matanda. Naglakas loob siyang sumilip sa silid. Sumulyap lang siya bago iniwas ang ulo. Mabuti na lang at nakadikit ang mukha niya sa itim na papel. Kung hindi, tiyak na mas mapatla ito kaysa sa krukot. Nakita mo ba ng malinaw? Tao ba talaga ang bagay na yan sa loob? Putol ng lalaking nakayuko sa bibig. Kalokohan. Siyempre, tao yan. Pero baliwang taong ito, hindi natutulog sa kalagitnaan ng gabi kundi nagmumuni-muni sa kama. Ilang dekada na ako sa mundo ng pakikipaglaban, pero halos mamatay na ako sa takot sa kanya. Tinapik ng matanda ang kanyang dibdib dahil sa patuloy na takot. Nako! Paano niya ako tinakot sa pagmumuni-muni? Tatakutin ko siya at magkakaroon ng sakit sa pag-iisip ngayon. Dumura ang lalaki at palihim na pumasok, handa nang takutin si Terence nang lumabas itong muli. Sumimangot siya sa matanda nang may kakaibang ekspresyon.
Kakaiba ang araw na ito. Anong problema? Sinabi ko na sa'yo na gumawa ka ng paraan tapos nag-aalangan ka pa. Mura ng matanda. Sa ilalim ng desperadong senyales ng lalaking crew cut, muling tumingin siya sa loob at biglang natigilan. Siya nga pala ang batang iyon kanina. Paano nagkaroon ng ganitong pagkakataon sa mundong ito? Anong gagawin natin? Tanong ng crew cut guy. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman niya tayo makikilala, at may make-up pa siya, kaya ano ang dapat ikatakot? Itinulak ng matanda ang lalaking may crew cut at sinabing, huwag kang mag-atubili. Bilasan mo. Ikaw ang mauna. Bakit ako na naman? Reklamo ni Basket pero nagkunwari pa rin siyang lumulutang na parang isang malisyosong espiritu. Tutal, hindi mahalaga kung minsan o dalawang beses siyang niloko. Ang tanging masisi niya lang ay ang sarili niyang malas kung bakit niya palaging natatamaan ang sarili niya sa busol. Gayunpaman, bago pa siya makahakbang ng dalawang hakbang sa pagkakataong ito, agad na tumalikod ang crew cut guy at tumakbo balik na parang nakakita ng multo. Mas namutla pa ang mukha niya kaysa dati, at sa sobrang takot niya ay hindi siya makapagsalita ng matagal. Ano ngayon? Tapos ka na ba o hindi pa? Naiinip na sinampal siya ng matanda. Hindi. Hindi na. Halos umiyak ang batang lalaki. Anong nawala? Natigilan ang matanda. Wala na siya. Hinailan ng lalaking nakakrukot ang matanda papasok sa kwarto, at sa sumunod na sandali, maging ang ekspresyon ng matanda ay natakot. Malinaw niyang nakita ang taong nagmumuni-muni sa kama ngayon lang, pero bakit wala man lang siyang makita? Maipapaliwanag na malaki ang silid o maraming muebles. Malamang, narinig ng tao ang kanilang mga galaw at nagtago. Gayunpaman, ang problema ay hindi naman talaga malaki ang silid. Isang kama at mesa lang ang naroon. Wala nang iba pa. Sa isang sulyap, malinaw na makikita ang sitwasyon sa silid. Walang lugar na mapagtataguan. Ang problema ay ito ang dahilan kung bakit kinilabutan ang mga tao. Kamakailan lang mula nang magsimula ang pangyayari, at isang buhay na tao na ang talagang nawala. Nakatakas ba ang batang iyon sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana? Nag-isip sandali ang lalaking may crew cut at sinabing. Silang dalawa ang nagbabantay sa pinto, kaya imposibleng makatakas ang taong iyon sa ilalim ng kanilang mga mata. Ang tanging posibilidad ay ang tumalon sa bintana. Ito ang ikalimang palapag, sino ba naman ang tatalon palabas ng bintana ng walang dahilan? Tingnan nga, halatang nakakandado ang bintana mula sa loob at hindi naman nabuksan. Umiling ang matanda. Kung ganoon, ano ang nangyayari? Ngayon lang ba ako nakakita ng mga bagay-bagay? Naguguluhan ang lalaking nakakrukot. May nakikita ka, at may nakikita rin ako. Posible ba ito? Sumimangot ang matanda at muling sumilip. Matapos makumpirmang wala naman, naging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. May problema ba talaga sa bahay na ito? Baka may marumi talaga doon. P********. Huwag mo akong takutin, Panginoon. Si Boss Wang ang gumawa ng kwento ng pagpatay gamit ang hakso. Hindi yun totoo. Isa pa, maraming beses na niya itong ginawa noon at wala pa ring nangyari. Nagulat ang lalaking may crew cut. Mahirap maiwasan ang pakikipagkite sa mga multo kung masyado kang naglalakad sa gabi. Ang lumang kasabihang ito ay hindi lang basta gawa-gawa, marahil ay mayroon ngang ganoong bagay. Hindi naman mabuting tao ang amo na si Huang. Paano kung may namatay talaga sa bahay niya? Maingat na tumingin ang matanda sa paligid. Noon pa man ay matapang na siya, ngunit ngayon, medyo natatakot na talaga siya. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Takot na ang crew cut guy. Matapos marinig ang sinabi niya, mas lalong nanginig ang kanyang puso. Mahigpit na nakadikit ang kanyang katawan sa tagiliran ng matanda, at hindi man lang siya nang ahas na lumingon sa paligid. Ano na ang gagawin natin ngayon? Bilasan natin at umalis na tayo rito, ang ibang tao ay may daw ng tao at ang ibang multo ay may daw ng multo. Kahit na mayroon talagang maruming bagay, hanggat hindi natin ito pinupukaw, hindi dapat ito magkusa na pukawin tayo. Tara na. Hindi nang ahas ang matanda na magtagal pa. Bago pa siya matapos magsalita, lumabas na siya.
Noong una, medyo nakapagpigil pa siya, ngunit kalaunan ay bumilis ng bumilis ang kanyang paglalakad. Di nagtagal, ito ay nauwi sa isang desperadong pagtakas. Teka! Teka lang! Mabilis silang hinabol ng lalaking may krukot. Nang maisip nila ang pagiging multo, mabilis itong sumasakop sa kanilang buong isipan. Sapat na iyon para makatalikod silang dalawa at makatakas sa oras na ito. Higit pa rito, ang ilan sa kanila ay direktang takot na takot sa kanilang sarili. Iyon ay isang hindi makatarungang kamatayan. Parang baliw na tumakbo silang dalawa papunta sa pinto. Gayunpaman, bago pa man mabuksan ng matanda ang pinto, hindi namamalayang sumulyap ang krukot guy sa banyo sa tabi niya. Dahil dito, muntik na siyang himeteyan agad sa takot. Pagbukas pa lang nilang dalawa ng pinto at pagpasok, sarado na ang katabing banyo. Pero ngayon, bumukas ito ng kaunti. Ang mas nakakagulat pa ay ang eksenang nakita nila sa loob. May isang malabong figure pala sa loob. Ina ng Diyos. Sa sobrang takot ng lalaking nakakrukot ay halos lumabas na ang kaluluwa niya. Hinawakan niya ang matanda at inilagay sa harap nito. Nagmamadaling binuksan ng matanda ang pinto, ngunit nabigla siya at nawala ng balanse. Tumilapon siya sa banyo. Ngayon, malinaw na niyang nakita ang tanawin sa loob. Isang malamulto ang lumulutang sa ere, si Terence iyon, na nawala na sa ere. Parang wala lang sa sarili ang katawan niya, at hindi siya mukhang normal na tao. Tahimik siyang lumulutang sa banyo, habang nakatingin sa dalawa ng may blankong ekspresyon. Natakot ng husto ang lalaking may krukot. Binuksan niya ng buong lakas ang pinto at padebog na umalis. Sa kabaligtaran, mas kalmado ang itsura ng matandang lalaki. Matapos ihagi sa banyo, hindi na siya nang ahas na lumingon pa. Sinundan niya ang lalaking may krukot at tumakbo palabas ng kwarto. Gayunpaman, pagkarating niya sa hagdan, nawalan siya ng paninindigan at gumulong pababa ng hagdan kasama ang lalaki. Hindi napigilan ni Terence ang matawa sa pangyayari. Hinintay niya hanggang sa mawala na sa paningin nila ang dalawa bago siya bumalik sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. 5,027. Para sa kanya, isa lamang itong maliit na interlude. Dahil ang dalawang ito ay nagkukunwaring multo para takutin ang mga tao, kailangan nilang malaman na natatakot sila sa mga multo. Nagkukunwaring multo lang sila, ngunit si Terence ay isang tunay na multo, siya ay isang tunay na multo. Gamulong ang matandang lalaki at ang maliit na ulong patag mula sa ika-5 palapag patungo sa ika-4 na palapag, ngunit pagkatayo nila, narinig nila ang pagsara ng pinto ni Terence at natakot muli. Nanlambot ang kanilang mga binti at gamulong sila mula sa ika-4 na palapag patungo sa ika-3. Masasabing nasa mabuting kalusugan silang dalawa. Matapos ang 2 palapag, nagawa pa rin nilang bumangon. Paika-ika silang bumaba ng gusali at tumakas patungo sa pasukan ng maliwanag na komunidad. Doon lamang sila tumigil sa pag-urong-sulong at umupo sa lupa sa nakalulungkot na kalagayan. Guro, napakaswerte ko talaga na nakatakas ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako babalik sa lugar na ito kahit gaano pa karaming pera ang ibigay mo sa akin. Huminga ng malalim ang batang nakakrukot habang gulat pa rin. Bumalik na tayo sa probinsya. Mula ngayon, hindi na ako babalik sa Takama. Masyadong mapanganib ang lumipat sa ibang lugar. May namamalaging takot din ang matanda. Oo, hindi na ako babalik sa Takama. Paulit-ulit na tumango ang lalaking may krukot. Huminga siya ng malalim at biglang nagtanong, Guro, multo ba yan? Kalokohan, kung hindi siya multo, ano pa kaya siya? Nakumbinsi ang matanda. Pero ano yung nakasalubong natin kagabi? Hindi naman pwedeng multo yon sa liwanag ng araw, di ba? Sabi ng lalaking may krukot, habang lumiliit ang leeg. Sino ang makakasiguro kung anong klaseng mga bagay ang mga multo? Baka naman pwede silang lumabas at manakit ng tao sa liwanag ng araw. Kumunat ang noo ng matanda at sumagot. Pagkatapos, bigla siyang nagulat. Nawala ang pera natin ng walang dahilan. Dapat ang problema ay sa multong ito. Hindi naman yan kakapit sa atin, di ba? P*********. Ginoo, huwag mo akong takutin. Hindi pa nga nakakahinga ang batang nakakrukot ay napatalo na ito sa gulat. Tara na,
Terena. Hindi tayo maaaring magtagal pa rito ng 1 minuto. Maghanap tayo ng paring taos na tutulong sa atin. Kung hindi, wala sa atin ang mabubuhay kung masasangkot tayo rito. Habang iniisip ito ng matanda, lalo siyang natakot. Tumayo siya at umalis, hindi pinapansin ang sakit sa buong katawan niya. Pero paano si Boss Wang? Mabilis na nahabol ni Basket ang tawag at nagtanong. Sino ba ang may pakialam? Kung may kakayahan siya, kaya niyang supulan ang maltong ito at hayaan siyang magkaroon ng sarili niyang sakit ng ulo. Saway ng matanda. Ang boss na si Huang na pinag-uusapan nila ay isang maliit na boss sa lugar na ito, at ang may-ari ng apartment ni Terence. Tamad siya buong araw, at biglang nakaisip ng paraan para manlinlang ng mga tao, nagpapanggap na multo. Bagamat maliit na halaga lamang ng upa ang binayaran ng mga nangungupahan na ito, hindi ito sapat para sa isa na pumunta at umalis. Maaari siyang kumita ng 10,000 dolyar kada buwan gamit ang apartment na ito. Ano pa bang negosyo ang mas madali kaysa rito? Gayunpaman, kung gusto niyang takutin ang mga tao sa lalong madaling panahon, hindi sapat ang isang tsismis tungkol sa multo. Minsan, kailangang totoo ang multo, kaya inupahan ni Boss Wang ang 2 manloloko. Sa nalipas na 6 na buwan, ang maliit na negosyong ito ng pagpapanggap na multo ay naging maayos ang takbo. Bagamat hindi kalakihan ang kinikita nila sa bawat pagkakataon, umaabot pa rin ito ng 1,000 o 800 dolyar sa bawat pagkakataon. Kung pagsasama-samahin, hindi ito maliit na halaga. Bakit hindi pa tumatawag silang dalawa? Kanina pa naghihintay si Boss Wang ng tawag. Ito ay isang kasunduan sa pagitan niya at ng 2 manloloko. Hanggat tinatakot nila ang mga nangungupahan, agad niyang ililipat ang pera sa kanila. Dati, silang 2 ay laging masigasig, ngunit tanghali na ngayon, at wala pa ring gumagalaw mula sa kanila. Sa huli, hindi na nakapaghintay pa si Boss Wang. Siya na ang nagkusa na tawagan ang 2 manloloko, ngunit nakapatay ang kanilang mga telepono. Alam kong hindi maaasahan ang 2 manloloko na ito. Siguro yumaman na sila sa kung saan at wala silang pakialam sa maliit na negosyong ito na nagkakahalaga lang ng 2 o 300, di ba? Ang 2 walang hiya na ito. Sa wakas ay napagtanto ni Boss Wang ang nangyayari. Nagsimula na naman siyang tumawag habang nagmumura. Ang daming manloloko at mga bastos ngayon. Kung ayaw lang gawin ng 2 walang hiya ang negosyong ito, maraming tao ang maglalaban-laban para gawin ito. Matapos takutin ang 2 manloloko, ginugol ni Terence ang buong gabi sa pagsasanay. Lumalabas lamang siya ng bahay kapag halos tanghali na. Hindi naman ganoon kalaki si Takama, at gusto niyang gumugol ng oras para maghanap at tingnan kung makakahanap siya ng iba pang Yandaw Masters maliban sa malamig na babaeng ito, lalo na iyong 2 nag-away na noon. Bagamat mapanganib ang paggawa nito, kailangan niyang alamin ang kanyang paligid anuman ang mangyari. Hanggat hindi siya masyadong malapit kay Broadway, hindi dapat maging problema ang mag-ingat. Kalalabas lang ni Terence ng kanyang kwarto nang bumukas ang pinto sa tapat niya. Tumingin ang matangkad na babae kay Terence at sinabing, may multo ba kagabi? Nakatira siya sa katabing bahay at eksperto sa mga unang yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Magiging kakaiba kung hindi niya alam ang tungkol sa malaking kaguluhan na dulot ng 2 manloloko kagabi. Tutal, nasugatan lang naman siya, hindi naman malubhang nasugatan at walang malay. Hindi, may 2 taong nagpapanggap na multo, pero natakot sila sa akin, tapat na sabi ni Terence. Tumango ang matangkad na babae at bumaba ng hagdan nang walang sinasabi, kasunod si Terence. Dapat sabihin na kahit na ang batang babaeng ito na malamig ay napakalamig kaya't inilalayo niya ang mga tao ng libu-libong milya, ang kanyang ugali ay talagang maganda. Bukod pa rito, ang kanyang katawan ay matangkad at balingkinitan, at ang kanyang likuran ay kaaya-aya sa mata. Gayunpaman, hinahangaan lang siya ni Terence. Hindi siya yung tipo ng tao na hindi maigalaw ang mga binti kapag nakakita ng magagandang babae, bukod pa sa mataas ang resistensya niya sa magagandang babae ngayon. Kahit na nakakaakit sa mata, para lang iyon sa kapakanan ng pagtingin. Ganun na lang, tahimik na naglakad ang 2 papunta sa pasukan ng distrito bago naghiwalay. Papunta sana si Terence sa urban area, pero ang matangkad na babae ay papunta sa kabilang direksyon.
Hindi maiwasan ni Terence na magtaka, saan kaya pupunta ang malamig na babaeng ito? Pupunta ba siya sa probinsya? Hindi naman siya masyadong nagtanong. Lumibot siya sa Takama at bumili ng charger ng telepono. Mayroon siyang solar power bank sa lugar ng Jade, pero hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa bahay. Bukod doon, bumili rin si Terence ng SIM card para sa kanyang telepono. Matagal nang hindi ginagamit ang kanyang orihinal na card, at malamang ay na-deactivate na ito ngayon. Kung gusto niyang kontakin si Amara at ang iba pa sa hinaharap, kailangan niyang kumuha ng bagong SIM card, hindi naman talaga siya pwedeng gumamit ng mga pampublikong telepono. Hindi napigilan ni Terence ang bumaantong hininga habang kinakalikot ang bagong-bagong telepono sa kanyang kamay. Binili niya ang SIM card sa halagang ilang daang dolyar ng libre, kaya syempre hindi ganoon kaganda ang kalidad. Ito ang pinakamurang Android phone sa merkado, ngunit sapat na ito para makapag-aral si Terence ng ilang sandali. Nasa Jade Space niya pa rin ang lumang clamshell phone ni Yasi. 3 taon pa lang ang nakalipas, at hindi na maaaring luma pa ang teleponong ito. Nagkalat na ang mga smartphone sa lahat ng dako, at aaminin niyang nakakagulat ang bilis ng pagbuo ng mga digital na produkto, lalo na ang mga mobile phone. 5,028. Ito ang pinakamurang Android phone, ngunit taglay nito ang lahat ng mga function na kailangan ito. Ginugol ni Terence ang buong paglalakbay sa pag-iisip dito, at hindi siya nagsawa dito kahit na nakabalik na siya sa kanyang kapitbahayan. Kahit na isa siyang dalubhasa tulad ng nagtatag ng Giants, interesado pa rin siya sa high-tech na produktong ito. Nagkataon lang nakara-rating lang ni Terence sa pasukan nang makita niya si Linlin na pabalik na may dalang malaking supot ng gamot, mukhang gamot iyon para sa pagpapagaling. Lumabas pala ang batang babaeng nilalamig para bumili ng gamot, pero bakit hindi siya pumunta sa urban area? Maaari kayang bumili siya ng mga bihirang halamang gamot sa probinsya na hindi mabibili sa lungsod. Naghinala si Terence, ngunit ang mga sangkap ay nakabalot lahat sa dilaw na papel, hindi niya matukoy kung ano ang mga ito, at hindi rin niya basta-basta may tanong. Tumanggaw siya sa nanlalamig na babae bilang pagbati. Sumulyap sa kanya ang matangkad na babae at tumanggaw. Pagkatapos, dumiretso siya sa loob ng komunidad nang walang balak na magsalita. Nagkibit balikat si Terence at tahimik na sumunod sa kanya, naglalaro sa kanyang telepono. 2 beses na silang nagkita ngayon, at naisip niyang makapagsalita man lang kahit papaano, ngunit patuloy siyang itinutulak palayo ng malamig na babaeng ito. Ano ang magagawa niya? Tahimik na umakyat ang dalawa sa hagdan, sunod-sunod, at nang nasa kalagitnaan na sila, biglang huminto ang matangkad na babae sa di malamang dahilan. Abala si Terence sa paglikat sa kanyang telepono, at muntik na niya itong mabangga. Matangkad ang lalaki, at mas matangkad siya kay Terence, matutumba niya ng direkta ang dibdib niya kung gagawin niya iyon, at magiging malaking problema iyon. Mabuti na lang at nakareact si Terence at huminto, na nag-iwan ng wala pang 10 sentimetro ang pagitan nila. Sa sobrang lapit, naaamoy pa ni Terence ang amoy ng babae, lalo na't nakita niya ito ng malinaw. Hindi mapigilan ni Terence ang mapahiya habang humakbang siya paatras, anong problema? Palihim mo akong kinuna ng litrato. Naniniwala ka bang papatayin kita? Matalim na tumingin ang matangkad na babae kay Terence. Ha! Kumurap si Terence at sinundan ang linya ng paningin ng babae, na pagtanto niyang naka-camera mode ang telepono niya, at kanina pa niya ito kinakausap, mukhang kinukuhanan niya talaga ng litrato ang malamig na babaeng ito. Lalo na't ang babaeng malamig ang katawan ay nakasuot ng palda na hindi masyadong mahaba ngayon. Dahil sa kanilang posisyon, talagang nagkaroon siya ng pagkakataong palihim na kunan ng litrato ang ilalim ng palda. Hindi nakakapagtaka na hindi niya naintindihan. Bueno. Gustong magpaliwanag ni Terence, kung inakala ng malamig na babaeng ito na kinukuhanan siya ng litrato, mapalad siya kung hindi sila nag-away. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ng kabilang panig ng pagkakataong magpaliwanag. Malamig siyang nagbabala, umayos ka, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos, unggoy. Umalis agad ang matangkad na ginang pagkatapos niyang magsalita, naiwan ang nalulumbay na si Terence na may mapait na ngiti sa mukha.
Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makipag-usap ng kaunti at magtanong tungkol sa mga Tiandao Masters, katapos nilang mas makilala ang isa't isa, ngunit napagkamalan siyang isang Meniokis. Paano siya makikipag-usap? Gayunpaman, hindi siya maaaring sisihin dito. Kanina pa siya sumusunod sa kanya at kinakalikot ang kanyang telepono. Bukod pa rito, binuksan niya ang camera mode. Magiging kakaiba kung ang kabilang panig ay walang iniisip tungkol dito. Napangiti na lang siya ng mapait at umiling ng walang imak. Hinintay niyang makapasok ang dalaga sa kwarto nito bago bumalik sa kanyang kwarto. Kung lalapit siya ng sobra, baka hindi siya maintindihan ng malamig na dalaga at atakihin pa siya. Masama talaga iyon. Pagkabalik sa kwarto, mabilis na naamoy ang matapang na amoy ng gamot mula sa kabilang panig. Dapat kumukulo na ang gamot. Kahit hindi siya isang ganap na dalubhasa, isa pa rin siyang Mystic First Level Refiner. Hindi niya nakita ang mga sangkap kanina, pero alam na niya kung ano ang mga ito sa isang amoy pa lang. Sayang naman ang mga ganitong klaseng halamang gamot. Hindi ko alam kung saan nakuha ng babaeng malamig na yan. Hindi mo mabibili ang mga yan sa ordinaryong palengke. May espesyal ba siyang koneksyon? Napailing si Terence, nalilito. Alam niya sa amoy na ito ang mga sangkap para sa mahusay na pampagaling. Hindi naman bihira ang mga halamang gamot na ito sa Sky-class Island, pero sa karaniwang mundo kung saan napakanipis ng chi, napakalaki ng halaga ng mga ito. Kahit na may koneksyon si Terence sa karaniwang mundo, hindi madaling makakuha nito, at ang malamig na babaeng ito ay lumabas lang para mamasyal at nakakuha nito. Siguro may sarili siyang koneksyon, marahil mula sa ibang master ng Tiandao. Bilang isang refiner, sumasakit ang puso ni Terence sa amoy ng gamot. Isa itong sakit na dulot ng trabaho, kahit sinong responsableng refiner ay mamumuhi sa ganitong uri ng pag-aaksaya, at hindi siya naiiba. Gayunpaman, mula sa pananaw ng malamig na batang babae, hindi naman talaga ito sayang. Tutal, hindi naman siya isang alchemist, at hindi siya makahanap ng kaibigang alchemist na tutulong sa kanya sa ngayon. Ano pa nga ba ang magagawa niya kundi pakuluan ang gamot at inumin ito? Bagamat may epekto siya ng pagsamahin niya ang mga halamang gamot, wala itong kapantay sa malaking cyclic pellet ng ika-4 na baitang. Ang epekto nito ay wala pang ika-10 bahagi ng orihinal. Hindi naman kalabisan na sabihing sayang lang ang regalo ng Diyos. Kung hindi lang dahil sa hindi pagkakaunawaan kanina, baka pumunta si Terence para tumulong at makakuha ng impormasyon mula sa kanila, pero wala talaga sa isip niya iyon. Naiisip niya kung ano ang mangyayari kung pupunta siya para tumulong, hindi maganda ang mangyayari. Umiling si Terence. Hindi naman niya pera iyon, kaya walang saysay na pag-isipan pa ito ng sobra. Sa mga sumunod na araw, nag-focus si Terence sa pagbawi ng kanyang lakas. Hindi ito kasing husay ng inaasahan niya, ngunit isa pa rin siyang Sky-class Full Master. Mas malakas siya kaysa noong una siyang nag-teleport dito, at hindi na niya kailangang matakot sa mga normal na Foundation Masters. Naging mapayapa ang mga nakaraang araw dahil wala ng multo, na dumating para takutin ang mga tao. Ang pangunahing dahilan ay dahil hindi makahanap si Boss Wang ng angkop na kapalit sa ngayon. Bagamat maraming manloloko ngayon, karamihan sa kanila ay hindi kasing propesyonal ng matanda at ng crew cut guy. Ang pag-arte bilang isang multo para takutin ang mga tao ay isang pagsubok sa husay sa pag-arte. Kung makakahanap sila ng hindi mapagkakatiwalaang manloloko, magiging malaking problema kung mabubunyag sila sa kalagitnaan ng laro. Siyempre, kahit na makahanap ng kapalit si Boss Wang, wala itong silbi kay Terence. Sa pinakamarami, maaari niya silang takutin muli. Kung kahit ang matandang lalaki at ang lalaking may crew cut ay matatakot ng walang malay, mas lalo lang itong mapapahamak para sa iba pang mga manloloko. Baka mabaliw talaga sila sa kalokohan ni Terence. Bukod pa riyan, pumupunta si Terence sa tindahan araw-araw pagkatapos niyang makabawi ng lakas. Para sa kanya, ito ang pinakamagandang lugar para maunawaan ang sitwasyon sa Takama. Kahit saan man umihip ang hangin, mabilis itong maririnig. Tulad ng bahay na inuupahan niya, palaging pinag-uusapan ito ng mga tao. 5,029. Gayunpaman, walang narinig na mahalagang impormasyon si Terence nitong mga nakaraang araw.
Ngunit kung titingnan ito mula sa ibang perspektibo, walang impormasyon pa rin. Nangangahulugan ito na kahit papaano ay walang ginagawang malaking bagay ang mga Tiandao Master sa paligid ng Takama. Kung may mangyayari talaga, kahit hindi maabot ng mga normal na tao ang kanilang antas, magkakaroon pa rin ng mga chismis na kumakalat, malalaman ni Terence ang katotohanan mula sa mga iyon. Dahil walang kahit ano rito, ibig sabihin ay wala ang mga Tiandao Masters na ito sa lungsod ng Takama, o pinili nilang maging mahinahon tulad ng Linlin. May dalawang posibilidad, at nahulaan ni Terence na ang huli ay ang mas mataas. Kahit isantabi ang iba, tiyak na hindi siya basta-basta bibitawan ni Broadley. Kahit wala siya sa lungsod o urban area ng Takama, tiyak na nasa mga nakapalibot na lugar siya, naghihintay na isuko niya ang sarili. Dahil doon, ang atensyon ni Terence ay tuluyang bumalik sa malamig na dalaga, kailangan niyang magsimula rito kung gusto niyang makakuha ng karagdagang impormasyon. Kung nandito pa lang sana si Jiro. Biglang naisip ni Terence si Rylin. Dati, kahit anong impormasyon ang gusto niyang malaman, ito pa rin ang tutulong sa kanya para mag-imbestiga. Sa aspetong ito, si Rylin ay isang tunay na eksperto, mas propesyonal kaysa kay Terence, na mahina lang ang kutob. Nakakalungkot na wala siyang malay tulad ng ibang mga tagapagmana, kaya wala siyang maitutulong. Pero habang hindi makatulong si Rylin, nakaisip si Terence ng ibang paraan, ang Supernatural Investigation Bureau. Dahil sa dami ng mga Tiandao Masters na lumilitaw sa karaniwang mundo, gaano man sila katatago, naniniwala si Terence na makakahanap ang Investigation Bureau ng ilang mga pahiwatig gamit ang kanilang iba't ibang mga channel. Tiyak na magkakaroon sila ng mas maraming impormasyon kaysa sa inaasahan niya. Bagamat ayaw pang kontaken ni Terence sina Amara at ang iba pa, hindi ibig sabihin nito na hindi niya makukuha ang impormasyon mula sa Investigation Bureau. May sarili ring website ang Supernatural Investigation Bureau, at 3 taon na ang nakalipas. Hindi ito maiisip ni Terence kung wala siyang smartphone na nagbibigay daan sa kanya para maka-access sa internet. Ipinasok niya ang link at pumasok sa login page, nalaman niyang gumagana rin naman ang kanyang account at password, at matagumpay na napunta ang kanyang telepono sa internal page ng website. Tulad ng inaasahan. Lumiwanag ang mga mata ni Terence sa unang tingin, ang headline ay isang babala para sa emergency, at iyon ang ikinababahala niya. Ayon sa pinakahuling impormasyon, maraming high-level cultivator ang lumilipat kamakailan. Hindi pa alam ang kanilang pinagmulan. Mag-ingat at maging alerto. Kung may anumang balita, iulat agad ito. Gagantimpalaan ka. Kinumpirma ng maikling headline na ito ang mga haka-haka ni Terence, ang mga nagsasagawa ng secular na mundo ay hindi pa nagsisimula ng alitan sa mga hindi kilalang Tiandao Masters, at malamang ay ilang pahiwatig pa lamang ang kanilang nakukuha sa ngayon. Hindi pa talaga sila nakikipaglaban, para maging eksakto. Kung hindi lang sasabihin ng mga headline na isa siyang high-level cultivator na hindi alam ang pinagmulan, kundi isa rin siyang eksperto sa makalangit na yugto ng Dao. Tiningnan ni Terence ang oras ng anunsyo, 1 linggo na ang nakalipas, 3 araw bago siya itinalaga rito. Nangangahulugan ito na kamakailan lamang lumitaw ang mga Tiandao Masters na ito, at wala pa silang nagawang malaking bagay. Hindi niya masabi kung ano ang kanilang layunin, at hindi niya alam kung lalabagan nila ang mga patakaran ng karaniwang mundo. Bukod sa anunsyong pang-emerhensya na ito, wala nang ibang tumpak na impormasyon tungkol dito sa website. Makikita na kahit maraming eksperto sa makalangit na yugto ng Dao ang biglang lumitaw, silang lahat ay napakalihim, organisado, at disiplinado. Kahit ang Supernatural Investigation Bureau ay hindi talaga maintindihan ang kanilang kinaroroonan. Sa makatuwid, isang bagay na maaaring mahinuha ay ang mga taong ito ay hindi nangangahulugang mga ordinaryong individual na tagapagsaka. Tiyak na nagmula sila sa isang karaniwang lihim na organisasyon. Kung tungkol sa kung anong uri ng lihim na organisasyon ito, walang nakakaalam. Imposibleng umasa na lang siya sa panlabas na imbestigasyon para makuha ang sagot, matagal na sana itong ginawa ng imbestigador kung makakatulong ito. Iisa lang ang paraan para makuha ang sagot mula sa mga taong ito, at iyon ay ang makuha ito mula sa kanila, ang katabing establishmento ng pundasyon na Linlin ay isang handa ng target.
Ngayong dumating na sa puntong ito ang mga bagay-bagay, ang pag-alam sa pinagmulan at mga intensyon ng mga Tiandao Masters na ito ay hindi lamang problema ni Terence, ito ay may kinalaman sa lahat ng mga nagsasanay sa karaniwang mundo. Kahit na para lamang ito kina Amara at sa iba pa, kinailangan ni Terence na makahanap ng paraan upang malaman ito, at kailangan niya itong lutisin bago bumalik sa Sky-class Island. Kung hindi, hindi siya makakapag-cultivate ng mapayapa kahit na manatili siya roon. Tahimik na inilabas ni Terence ang kanyang spirit sense upang obserbahan ang mga galaw ng Linlin. Hindi siya natatakot na may maramdaman ito, ang kanyang spirit ay nasa Sky Class full face lamang, ngunit ang kanyang spirit sense ay mas malakas. Kahit na 20 beses itong humina dahil sa projection, hindi ito isang bagay na mararamdaman ng isang simpleng foundation level master. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay hindi para sumilip, kundi para lumikha ng mas maginhawang pagkakataon para magkita silang muli. Tutal, naroon ang hindi pagkakaunawaan noong nakaraan. Gayunpaman, imposibleng bumuo ng isang magandang relasyon kung natural lang ang mga bagay-bagay. Kailangan niyang humanap ng paraan para ligawan ito. Hindi dalubhasa sa pag-ibig si Terence, at sa totoo lang, hindi niya alam kung paano makuha ang puso ng isang babae, pero kahit hindi pa siya nakakatikim ng baboy, nakakita pa rin siya ng baboy na tumakbo. Gagawin niya lang ang ginagawa ng isang idol drama, at hindi mahalaga kung hindi niya ito magawa ng maayos. Hindi naman niya ito hahabulin, gusto lang niyang bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Nag-isip ng mabuti si Terence ng matagal at sa wakas ay nakaisip ng paraan, ang bumili ng almusal. Alam niya na karamihan sa mga magsasaka ay nananatili pa rin sa mga gawin ng mga ordinaryong tao, tulad ng pagtatrabaho ng maaga at pagpapahinga ng gabi, o pagkain ng 3 beses sa isang araw. Ang mga napalakas ay wala nang pakialam sa mga gawin na ito, ngunit ang mga hindi makapangyarihan, lalo na ang mga mas emosyonal na babaeng magsasaka, ay palaging nananatili sa mga gawin na ito. Ang babaeng malamig ay nasa maagang yugto pa lamang ng pundasyon, akma siya sa pamantayan, at nasugatan din siya. Mas sensitibo ang mga tao kapag nasugatan sila, at mas binibigyang pansin nila ang mga bagay na pamilyar sa kanila, sigurado si Terence nakakain siya ng almusal. Malamang dahil nagpapagaling siya nitong mga nakaraang araw kaya hindi siya naging komportableng lumabas. Hindi napansin ni Terence na bumibili siya ng almusal, pero magandang pagkakataon ito para ligawan siya nito. Hindi naman masyadong teknikal ang pagbili ng almusal para sa mga babae, pero napaka-epektibo nito. Lumiwanag ang langit, at napansin ni Terence na tila namamatay ang Linlin sa katabing bahay. Mabilis niyang itinulak ang pinto pabukas at pumasok, at nagharap ang dalawa. 5,030. Nagkataon lang ba? Lalabas ka ba para bumili ng almusal? Nakangiting bati ni Terence. Hindi man lang siya tiningnan ng matangkad na babae, o sumagot pa. Tumalikod siya at bumaba, naiwan si Terence na may malamig na tingin sa likuran. Og! Napakiske si Terence sa kanyang ilong ng alanganin. Wala silang sinabi noong nagkita sila dati, pero kahit papaano ay tumango sila. Ngayon, hindi na nila matanggap ang ganitong pagtrato. Tila naroon pa rin ang epekto ng hindi pagkakaunawaan noong nakaraan. Hindi madaling mapabuti ang kanilang relasyon sa maikling panahon, ngunit wala nang ibang pagpipilian si Terence. Para sa kapakanan ni Amara at ng iba pa, wala na siyang magagawa kundi tiisin ang lahat. Sunod-sunod na bumaba ang dalawa, at ang matangkad na babae ay hindi bumili ng almusal gaya ng naisip ni Terence. Dumiretso siya sa direksyon na kanilang pinuntahan noong nakaraan. Bumibili na naman kaya siya ng gamot. Hula ni Terence, akala niya ay matagal pa itong mawawala tulad noong nakaraan, pero 15 minuto lang ang ginugol ng babaeng nilalamig ngayon, dala ang isang supot ng mga halamang gamot. Nauna si Terence sa kanya, at nang buksan niya ang pinto gamit ang susi, sumunod sa kanya ang matangkad na babae. Natuto siya mula noong nakaraan, kung susundan niya ito sa itaas, mapagkakamalan siyang sumisilip muli sa palda nito, at mamamatay siya sa depresyon. Uy, hindi ka pa nag-aalmusal, di ba? Bumili ako ng extra set para sa iyo. Humarap si Terence kay Linlin, na ginagamit din ang kanyang mga susi para buksan ang pinto. Sandaling natigilan ang matangkad na babae.
Gulat na tiningnan niya ang almusal na hawak nito at umiling, hindi na kailangan. Walang anuman, binili ko lang ito habang papunta. Noong nakaraan. Hindi natapos ni Terence ang sasabihin niya nang isara ni Linlin ang pinto, ayaw na niya itong makausap. Napakagandang personalidad. Napangiti na lang si Terence ng mapait, talagang hindi madaling mapalapit sa malamig na babaeng ito. Pero dahil nakapagdesisyon na siya, hindi na siya basta-basta actress. Dahil ayaw niya kanina, kakain na lang siya ng hapunan. Kinagabihan, biglang kumatok ang isang delivery man sa pinto sa tapat. Walang sumagot noong una, kaya kumatok pa siya ng ilang beses bago tuluyang mabuksan ang pinto. Anong ginagawa mo? Malamig na tiningnan ng matangkad na babae ang delivery man. Take out. Halatang natigilan ang delivery man at hindi na gumagana ang dila niya. Anong take out? Naguguluhan na tiningnan ng matangkad na babae ang hawak niyang bagay at hindi agad nakapag-react. Hindi ka ba umorder ng takeaway? Natigilan ang delivery man. Maingat niyang tiningnan ang numero ng kwarto at nagtanong, hindi ako nagkamali ng pagkakatanda. Nanggaling ang boses ni Terence sa likuran niya, nakangiti ng may paghingi ng tawad. Pasensya na, umorder ako ng takeaway. Lumipat lang ako at hindi ako pamilyar sa lugar, kaya mali ang numero ng kwarto na naiwan ko. Ganito pala. 78 lahat. Lumingon ang delivery man at iniabot ang pagkain kay Terence, palihim na sumusulyap ang mga mata sa matangkad na babae sa tabi niya. Hindi ka makakahanap ng isang magandang tulad niya sa mga kalye. Kahit na nabayaran na ni Terence ang pagkain, atubili pa ring umalis ang delivery man. Lumingon siya kay Terence ng 3 beses habang paakyat ito sa hagdan, gusto sanang kunin ang kanyang telepono at kumuha ng ilang litrato. Sa kasamaang palad, nakatingin sa kanya si Terence at ang matangkad na babae, kaya wala siyang pagkakataon. Tiningnan ng matangkad na ginang ang pagkaing nasa kamay ni Terence, mausisa, ngunit hindi nagtanong. Tumalikod siya, babalik na sana sa kanyang silid. Sandali lang, pasensya na talaga sa abala. Nagkataon lang na umorder ako ng takeout para sa 2 tao. Ano kaya kung sabay tayong kumain? Mungkahi ni Terence. Hindi na kailangan, isinara ng matangkad na babae ang pinto pagkatapos magsalita, hindi binigyan ng pagkakataon si Terence na magsalita. Ang lamig na lamig, lamig na lamig. Napangiti si Terence ng mapait, handa na siya para dito. Hindi kumakain ng almusal, hindi kumakain ng hapunan. Gaya ng inaasahan, hindi makapasok ang tubig. Pero kahit na gusto niya lang mapalapit sa isang ordinaryong babae mula sa sekular na mundo, hindi posible na magtagumpay sa pamamagitan lamang ng pagdadala ng almusal at hapunan. Hindi ganoon kadali sa mundong ito, bukod pa sa eksperto ito noong unang bahagi ng foundation stage. Ang tila ordinaryong pamamaraang ito ay may susi rito, at iyon ay ang pagtitiis. Kung hindi kayang magtiyaga, walang dod ang isa itong hanggal na pamamaraan na walang anumang teknikal na nilalaman. Ngunit kung magagawa ito ng isang tao, isa itong dakilang karunungan na tila mabagal. Sa huli, tiyak na magiging epektibo ito. Ang puso ng mga tao ay gawa sa laman, lalo na ang mga batang babae na karaniwang malambot ang puso. Kahit na sila ay masyadong maingat sa simula, hanggat nagtitiyaga sila ng matagal, ang taong ito ay natural na mag-iiwan ng malalim na marka sa kanyang puso, at ang impresyong ito ay malamang na hindi masama. Tutal, walang sino man ang talagang napupuot sa mga taong sinusubukang pasayahin sila. Depende lang ito kung gusto nila ito o hindi. Para matuklasan agad ang mga Tiandaw Masters na ito, nagpasya si Terence na gawin ang lahat sa pagkakataong ito. Kung hindi gumana ang una o pangalawang beses, ay sa pangatlo o pang-apat na beses. Hindi siya makapaniwala na hindi niya kayang basagin ang yelong block ng Linlin na ito gamit ang kanyang mukha. Siyempre, hindi siya nahihiya noong una pa lang. Bagamat hindi pa niya nagagawa ang ganoong bagay noon, hindi lang niya naisip na gawin iyon. Sa pagkakataong ito, mayroon siyang matibay na motibo, kaya siyempre, handa siyang gawin ang lahat. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Ginamit ni Terence ang kanyang espiritu para manektik sa kanya, lumilikha ng perpektong pagkakataon para sa isang hindi inaasahang pagkikita sa bawat pagkakataon at dinadalhan siya ng 3 pagkain gaya ng dati.
Wala siyang alam tungkol sa malamig na babaeng ito, lalo na ang mga gusto nito, kaya ang pagkain lang ang kaya niyang pag-isipan. Maya-maya, kakaiba ang naging pakiramdam ng matangkad na babae. Normal lang na magkita-kita sila ng minsan o dalawang beses dahil magkatapat lang sila ng bahay, pero araw-araw naman silang nagkikita-kita. Kakaiba iyon. Ano ba ang ginagawa ng taong ito? Hindi kaya buong araw itong nakatitig sa kwarto niya. Naguluhan ang matangkad na babae. Wala na siyang ibang maisip na paliwanag. Tutal, hindi naman niya masasabing purong pagkikita lang iyon. Ito na ang tadhana. Pero kahit na may hinala siya, hindi siya magtatanong. Sa tuwing sinusubukan ni Terence na pasayahin siya, malamig niya itong tinatanggihan, tulad ng dati. Si Terence naman ay nagsisimula ng magpanik. Hindi naman problema ang mismong paraan, pero kung magpapatuloy ito, baka hindi ito gumana sa loob ng 1 buwan. Kayang-kaya ito ng malamig na babae, pero hindi rin kayang-kaya ni Terence. Hindi kayang manatili ng matagal sa mundo ng mga mortal ang isang espiritu ng Yuan, at kung gugugol lang siya ng ilang buwan sa malamig na babae, wala na siyang magagawa pa. Kahit na para makakuha ng impormasyon, hindi niya ito magagawa ng ganito. Matapos mag-isip ng matagal, nagpasya si Terence na magbago ng isip. Kailangan pa rin ang 3 kainan sa isang araw, ngunit kailangan din niyang humanap ng pagkakataon para mapabilis ang proseso. Kung hindi, gaano katagal bago niya makuha ang impormasyon mula sa kanya kung hindi man lang niya ito makausap. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.